ang kaluluwang inanod ng baha, ang lihim ng Pilipinas na yumugyog sa mundo. Hindi ka panipaniwala. Noong Setyembre 2024, bumuhos ang mga komento mula sa buong mundo sa isang himpilan ng telebisyon sa Europa. Ang sanhi nito ay isang 10 segundong video na kinunan sa Maynila ng batikang direktor na si Martin Harris. Ito ay isang kuha ng isang istasyon ng LRT na lubog sa baha dahil sa malakas na pag-ulan noong Agosto 2024. Ngunit hindi ang baha mismo ang ikinagulat ng mga manonood. Isang katotohanan na nakapaloob sa video na iyon ang nagpabigla sa mga tao sa buong mundo. At nang malaman nila ang kuwento sa likod nito, napaluha ang lahat. Ano nga ba ang nakita sa video na iyon? At ano ang katotohanan sa likod nito? Halina't sabay-sabay nating alamin. Noong Setyembre 2024, sa editing room ng isang pampublikong himpilan ng telebisyon sa Europa, isang direktor ang nakakunot ang noo. Puno ng pagkalito. Siya si Martin Harris, isang batikang direktor sa kanyang 50 taon. Sa loob ng mahigit 20 taon, sinubaybayan niya ang mga problema sa mga lungsod sa buong mundo. Polusyon sa kapaligiran, matinding trapiko, lumalalang krimen, mauunlad man o umuunlad na bansa, lahat ay may magkakatulad na problema. Iyon ang kanyang conclusion. At noong tag-araw na iyon, bumisita si Martin sa Maynila. Siksikan na populasyon, pagtanda ng mga mamamayan, mga natural na kalamidad, tiyak na hindi ligtas ang Pilipinas. Iyon ang nasa isip niya. Naging maayos naman ang kanyang pag-shoot. Mga siksikang tren, maliliit na bahay, at nagtataasang mga gusali. Ngunit, mayroon siyang kakaibang naramdaman. Walang masyadong basura sa mga kalsada. Ang mga tao ay maayos na naglalakad at walang sumisigaw. Medyo nabitin si Martin, kailangan niya ng mas maraming problema. Sa huling araw ng kanyang shooting, habang iniisip niya ito, biglang naganap ang hindi inaasahan. Agosto 21, 2024, alas 7 ng gabi, biglang dumilim ang kalangitan. Dumagundong ang kulog at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Isang bigla ang bugso ng habagat. Ito na ang pagkakataon, naisip niya. Agad niyang inihanda ang kanyang kamera. Isang natural na kalamidad na sumasalanta sa lungsod. Ito mismo ang problemang hinahanap niya. Ang lakas ng ulan ay hindi ka panipaniwala. Mahigit 100 millimeters ng ulan kada oras. Walang silbi ang mga payong, at ang mga kalsada ay mabilis na nalubog sa baha. Nagmamadaling pumunta si Martin sa isang istasyon ng LRT. Ang tubig ulan ay bumubuhos na parang talon sa mga hagdan. Ang mga tao ay nagkakagulo, naghahanap ng mas mataas na lugar. Ito na yon, sabi niya sa sarili. Isang perpektong material na maihahambing sa baha sa New York o sa paglubog ng subway sa Shanghai. Patuloy na umikot ang kamera. Ang mga hagdan ng istasyon na unti-unting nilalamon ng tubig, ang tubig ulan na dumadaloy na parang rumaragas ang putik, ang mga taong nagkakagulo. Tuwang-tuwa si Martin, ngunit ang kagalakang iyon ay biglang naglaho nang siya'y nasa editing room na. Pagbalik sa Europa, habang sinusuri niya ang kanyang mga kuha, napasigaw si Martin. Anong ibig sabihin nito? Ang tanawin sa screen ay lubos na kaiba sa kanyang inaasahan. Ang mga hagdan ng istasyon ay lubog sa baha at tone-toneladang tubig ang dumadaloy. Ngunit ang tubig ay malinaw na malinaw. Para itong tubig na galing sa gripo. Paulit-ulit na pinanood ni Martin ang video. Naka-edit ba ito? O baka mali ang settings ng camera ko? Ngunit gaano man karaming beses niyang sinuri, tunay ang video. Agad niya itong ikinumpara sa mga video ng baha sa ibang lungsod. Noong 2012, ang pinsala ng Hurricane Sandy sa New York, nalubog ang mga istasyon ng subway at maraming nasawi. Habang pinapanood ang video, napahinto sa paghinga si Martin.
Ang tubig ay maitim na maitim, pinaghalong putik, basura, at langis. At tila naaamoy mo ang masangsang na baho mula sa video pa lang. Sunod, ang Zhengzhou, China noong 2021. Dahil sa record-breaking na pag-ulan, nalubog ang mga tunnel ng subway, natrap ang mga pasahero sa loob ng tren, at daan-daan ang namatay. Sa video, ang tubig ay kulay tsokolate at maputik, nilalamon ang mga tao. At noong 2023 sa London, ang sariling bayan ni Martin, dahil sa malakas na ulan, ang maruming tubig ay sumisirit mula sa mga manhole at ang kulay kapeng tubig ay bumalot sa mga daan. Ito ang normal na sitwasyon sa mundo. Ngunit iba ang video mula sa Maynila. Baha, pero malinaw ang tubig. Nalito si Martin. Hindi niya mailalarawan ang mga problema ng Pilipinas sa ganitong paraan. Sa halip, maipapakita pa nito ang kadakilaan ng bansa. Nag-isip siya ng malalim. Dapat ba niyang i-broadcast ito? O palitan na lang ng ibang video? Ngunit ang kanyang konsensya bilang isang direktor ay nagsasabing at dumating ang araw ng taping ng programa. Sa studio, nagtipon ang mga bisita mula sa iba't ibang bansa. Si Sarah, isang British journalist. Si James, isang American cultural critic. Si Chen, isang Chinese business consultant. At si Kim, isang Korean travel writer. Sila ay mga eksperto na nag-cover ng mga problema sa lungsod sa kani-kanilang mga bansa. Huminga ng malalim si Martin at nagsalita sa harap ng kamera. Ang tema natin ngayon ay tungkol sa isang problemang pandaigdigan, ang pinsala ng baha. Akala ko, mauunlad man o umuunlad na bansa, lahat ay may parehong problema. Huminto siya sandali. Ngunit ang video na mapapanood ninyo ay lubos na nagpabago sa aking pananaw. Tumingin ang mga bisita sa screen na may interes. Si Chen ay may bahagyang pagmamalaki sa kanyang mukha. Marahil ay inaasahan na ikukumpara ito sa pinsala ng baha sa China. Ngayon, panoorin natin ang video na kinunan sa Maynila noong Agosto 21, 2024. Sa hudyat ni Martin, nagsimulang umandar ang video sa malaking monitor, malakas na ulan, mga kalsadang nalulubog sa baha, at tone-toneladang tubig na dumadaloy mula sa pasukan ng LRT. Seryoso ang mga mukha ng mga bisita, ngunit sa sumunod na sandali, natahimik ang buong studio. Nang mag-zoom in ang kamera sa hagdan ng istasyon, napansin nilang lahat kung gaano kalinaw ang dumadaloy na tubig. Ha? Mahinang bulong ni Sarah. Nanlaki ang mga mata ni James. Inilapit ni Kim ang kanyang mukha sa screen, at si Chen, halatang-halata ang pagkalito sa kanyang mukha. Pagkatapos ng 5 segundong katahimikan, nagsalita si James. Edited ba ang video na yan? Umiling si Martin. Hindi. Ito ay raw footage na ako mismo ang kumuha, sabi ni Sarah. Pero, imposible yan. Paanong magiging malinaw ang tubig baha? Sumunod si Kim, baka may filter o kung anong ginamit. Si Chen ay nanatiling tahimik. Huminga ng malalim si Martin. Noong una, hindi rin ako makapaniwala. Ngunit ito ang katotohanan sa Pilipinas. At ipinalabas niya ang mga sumunod na video. Mga video ng baha mula sa iba't ibang bansa. Una, New York. Maitim na tubig ang dumadaloy sa subway at mga sasakyan ang lumulutang. Tubig na may halong basura, putik at langis. Sunod, Zhengzhou, China. Ang maputik na tubig ay pumapasok sa mga bagon ng tren. Bakas ang takot sa mukha ng mga pasahero. At London, ang maruming tubig na sumisirit mula sa mga manhole, bumabalot sa kalsada. Naalala ng mga bisita ang mga kalunos-lunos na sitwasyon sa kanilang mga bansa. Naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. At muli, ang video mula sa Maynila. Malinaw na tubig na dumadaloy sa hagdan. Ang pagkakaiba ay napakalinaw. Napabuntong hininga si Sarah. Hindi ka pani-paniwala. Pabulong na sinabi ni James. Ito ay isang himala.
Si Kim ay hindi makapagsalita. Si Chen lang ang nakahanap ng salita. Nagkataon lang siguro yan. Baka purong tubig ulan lang ang pumasok, ngunit walang bigat ang kanyang mga salita. Dahil ang katotohanan ganito kalinaw, ang tubig sa isang lungsod na binaha ng biglaang pag-ulan ay hindi maipapaliwanag ng simpleng pagkakataon. Mahinahon na nagsalita si Martin. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang lihim sa likod ng malinaw na tubig na ito. At ang mas malalim na katotohanan na nakapaloob dito. Binalot ng tensyon ang studio, lahat ay nag-aabang, nagpipigil ng hininga. Sa kung ano ang susunod na ibubunyag, tiningnan ni Martin ang naguguluhang mga mukha ng kanyang mga bisita at dahan-dahan siyang nagsalita. Natural lang na magtaka kayo. Noong una, pinagdudahan ko rin ang sarili kong mga mata, sabi ni James habang nakakrus ang mga braso. Pero hindi ito makatwiran. Gaano man kalinis ang isang lungsod, kapag binaha ito, tiyak na magiging madumi ang tubig, ang putik sa kalsada, alikabok, langis mula sa mga sasakyan lahat. Yan ay hahalo. Tumango si Sarah. Tama. Sa London, regular ang paglilinis. Pero iba kapag may malakas na ulan. Umaapaw ang imburnal at naghahalo ang lahat. Kalmadong sumagot si Martin. Kung gayon, bakit malinaw ang tubig sa Maynila? Para malaman ang dahilan. Gusto kong ipakita sa inyo ang isa pang video na kinunan ko habang nasa Pilipinas ako. Nagbago ang screen. Ang ipinakita ay isang umaga sa isang residential area sa Maynila, alas 6 ng umaga. Medyo madilim pa. Sa kalsada, isang matandang lalaki ang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay gamit ang walis tingting. Sa katabing bahay, isang ginang ang may hawak na sako at pinupulot ang mga basura sa daan. Sa dulo ng kalye, may mga batang elementarya na nag-iipon ng mga tuyong dahon sa kanilang daraanan papuntang eskwela. Nagulat si Sarah. Kailan kinunan ng video na... Yan. May espesyal na okasyon ba o ano? Umiling si Martin. Hindi. Isa itong ordinaryong araw ng Lunes. Walang espesyal na okasyon. Nanlaki ang mga mata ni Kim. Araw-araw ba nilang ginagawa yan? Hindi mga street sweeper, kundi mga residente mismo, nagpatuloy si Martin. Sa Pilipinas, nakagawian na ang paglilinis sa harap ng sariling bahay. Hindi dahil inutusan sila o may bayad, kundi dahil ito ang tama para sa kanila. Tinatawag nila itong bayanihan. Isang espiritu ng pagtutulungan sa komunidad, napabulong si James. Imposibleng mangyari yan sa New York. Ang mga kalsada ay puno ng basura. Upos ng sigarilyo, balat ng fast food, mga bote lahat ay itinatapon kahit saan. Sumunod si Sarah. Ganoon din sa London. Tuwing weekend, grabe ang kalat sa mga pub area. Mga lasing na nagkakalat ng basura at sa umaga ng Lunes, napakarumi ng mga kalsada. Ipinakita ni Martin ang susunod na video. Isang abalang lugar sa Makati, Biyernes ng gabi. Dagsaan ang mga kabataan mula sa mga bar at restaurant. Ngunit kung titingnan mong mabuti, walang basura sa kalsada, may mga basurahan sa tabi ng mga tindahan, ngunit hindi ito umaapaw at maayos ang pagkakalagay. Lumipat ang kamera sa ibang lugar. Sa harap ng isang convenience store, hating gabi, kumakain ang mga kabataan ng kanilang binili. Ngunit pagkatapos kumain, lahat sila ay maayos na itinatapon ang basura sa basurahan ng tindahan. Walang isa man lang na nagiiwan ng kalat sa kalsada, bulong ni Kim. Hindi ka pani-paniwala. Kahit sa Korea, mas walang pakialam ang mga kabataan. Ipinaliwanag ni Martin. Sa Pilipinas, simula elementarya, nakasanayan na ng mga bata na sila mismo ang naglilinis ng kanilang silid-aralan. Walang janitor para doon. Ang mga estudyante mismo ang naglilinis araw-araw. Nagulat si Sarah. Mga bata? Hindi ba child labor yan? Ngumiti si Martin. Hindi. Bahagi ito ng kanilang edukasyon.
Ang lugar na ginamit mo, ikaw mismo ang maglilinis. Itinuturo ito sa kanila mula pagkabata bilang isang bagay na natural, napaisip si James. Ibig sabihin, malinis ang lungsod hindi dahil magaling ang sistema ng paglilinis, kundi dahil bawat isang tao ay kumikilos para hindi magdumi. Tumango si Martin. Tama ka. Kaya kahit bumaha, malinaw ang tubig. Dahil sa simula pa lang, kakaunti na ang dumi sa kalsada. Pero paano ang problema sa sewerage system? Mabilis na sabat ni Chen. Kahit gaano kalinis ang kalsada, kapag umapaw ang imburnal, dudumi ang tubig, ngunit parang inaasahan na ni Martin ang tanong. Magandang punto, sa katunayan, ang flood control system ng Maynila ay isa sa mga pinakamoderno sa mundo. Ang ipinakita sa screen ay isang malaking pasilidad sa ilalim ng lupa ng Maynila, ang mga malalaking pumping station at underground drainage systems, ipinaliwanag ni Martin. Ito ay isang sistema para maiwasan ang baha. Kapag malakas ang ulan, ang sobrang tubig ay pansamantalang iniipon dito at dahan-dahang ibinabalik sa mga ilog. Napahanga si James. Parang set sa isang science fiction movie. May ganitong pasilidad pala sa ilalim ng lupa? Nagpatuloy si Martin. Bukod dito, ang sewerage system ng Maynila ay naghihiwalay ng tubig ulan at domestic wastewater. Kaya kahit malakas ang ulan, mahirap na humalo ang maruming tubig, sabi ni Sarah na tila nakumbinsi. Ibig sabihin, ang kalinisan ng kalsada at ang mahusay na sewerage system, ang kombinasyon ng dalawang ito ang dahilan ng malinaw na tubig. Tumango si Martin. At ang sumusuporta dito ay ang kamalayan ng bawat Pilipino kahit walang nakatingin. Hindi sila nagtatapon ng basura. Kahit walang nagsasabi, nililinis nila ang kanilang paligid. Ang kabuuan ng mga gawaing ito ang lumikha ng malinaw na tubig na iyon. Medyo malungkot na sinabi ni Kim. Sa Korea, kahit gaano kahigpit ang gobyerno, sa pagpapataw ng multa, hindi nawawala ang pagtatapon ng basura. Sumang-ayon si James. Ganoon din sa Amerika. Kahit may parusa, ang isip ng mga tao ay, okay lang basta hindi mahuli. Si Chen ay nanatiling tahimik, ngunit bakas sa kanyang mukha ang magkahalong emosyon. Pinalitan ni Martin ang screen. Ang ipinakita ay ang oras ng paglilinis sa isang pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ang mga bata ay nakapila, pinupunasan ng sahig ng pasilyo gamit ang basahan. Sa silid-aralan, inililipat nila ang mga desk at nagwawalis ng sahig. May mga estudyante ring naglilinis ng banyo. Walang isa man lang ang nakasimangot. Tahimik silang gumagawa. Bulong ni Sarah. Ito pala ang pinagmulan ng pagkatao ng mga Pilipino. Mula pagkabata, natututunan nila na ang kalinisan ay isang bagay na natural, mahinahon na sumagot si Martin. Tama. At ganoon din sa kanilang mga tahanan. Isang video ng isang pamilyang Pilipino ang ipinakita, isang ina na tinuturuan ang kanyang anak na babae kung paano magwalis sa labas ng bahay. Isang ama na kasama ang kanyang anak na lalaki na nagbubunot ng damo sa hardin. Isang lola na ipinapakita sa kanyang apo kung paano pigain ang basahan. Ang pagpapanatili ng kalinisan ay ipinapasa sa bawat henerasyon. Napabuntong hininga si Kim. Isa itong kultura. Hindi ito makokopya sa isang iglap. Tumango si Martin. Ito ay isang bagay na ipinamana sa loob ng maraming henerasyon. Ang malinaw na tubig sa gitna ng baha ay hindi nagkataon. Ito ay bunga ng kanilang kultura. Seryosong sinabi ni James. Kung gayon, ang malinaw na tubig na iyon ay sumasalamin sa mismong espiritu ng mga Pilipino. Ano ang masasabi ninyo sa ganitong espiritu at kultura ng mga Pilipino? Pakiiwan ang inyong mga komento sa ibaba. Nagpatuloy si Martin. At ang susunod na video na mapapanood ninyo ay magpapakita kung gaano kalalim ang espiritong ito. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng interes si Chen.
Panoorin natin ang susunod na video. Ito ay isang tanawin na hindi ko sinasadyang nasaksihan sa Maynila. At ang video na ito ang nagpaantig sa puso ng mga tao sa buong mundo. Ang ipinakita sa screen ay isang platform ng LRT 1. Ordinaryong araw, alas 8 ng umaga, kasagsagan ng rush hour. Sa platform, may dilaw na linya at sa loob nito, ang mga tao ay maayos na nakapila. 2, 3 hanay, perpektong nakaayos. Mahinang sabi ni Sarah, "Wow! Nakapila silang lahat." Tumango si Kim. "Sa Korea, pumipila rin kami. Hindi naman ito espesyal." Medyo mayabang na sinabi ni Chen. "Sa subway ng China, dumadami na rin ang pumipila ngayon. Hindi lang yan kultura ng Pilipinas." Hindi sumagot si Martin at hinimok silang panoorin ang video. Dumating ang tren. Huminto sa platform at bumukas ang mga pinto. Sa sandaling iyon, napahinto sa paghinga ang mga bisita. Ang mga taong nakapila ay nahati sa dalawa, kaliwat kanan, na parang dagat na nahati. Isang daanan ang nabuo sa harap ng pinto at ang mga taong bumababa mula sa tren ay dumaan sa daanang iyon. Walang isa man lang ang sumubok na sumakay. Matiyaga silang naghintay hanggang sa makababa ang lahat. Nang makababa ang huling pasahero, doon pa lang nagsimulang sumakay ng tahimik ang mga naghihintay. Walang tulakan, maayos na sumusunod sa pila. Sa loob lamang ng halos 30 segundo, lahat ng tao sa platform ay nakasakay na sa tren. Sumara ang mga pinto at umalis ang tren. Wala nang natira sa platform. Sex. Tulalang napabulong si Sarah. Anong nangyari? Nanlaki ang mga mata ni James. Hindi ka pani-paniwala. Kanina lang ang daming tao. Si Kim ay hindi makapagsalita. Si Chen lang ang sumubok na kumontra. Umaga kasi. Yan. Kaya nagmamadali ang lahat. Gusto lang nilang maging efficient sa pagsakay. Kalmadong sumagot si Martin. Kung gayon, panoorin natin ang comparative video. Nagbago ang screen. Ang ipinakita ay isang istasyon ng subway sa Shanghai. Rush hour din ng umaga. Maraming tao sa platform. Dumating ang tren at bumukas ang mga pinto. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kaguluhan. May mga bumababa pa, pero may mga sumusubok ng pumasok mula sa labas. Nagbabanggaan ang mga bumababa at sumasakay. May sigawan at tulakan. Inabot ng mahigit 2 minuto bago makasakay ang lahat. Namula ang mukha ni Chen. Ang susunod na video ay sa subway ng New York. Parehong tanawin. Ang mga tao ay nag-uunahan sa pagsakay, walang pakialam sa mga bumababa. May ilan pang itinutulak ang mga bumababa para lang makapasok. Bumalik ang screen sa istasyon sa Maynila. Ibang oras naman. Rush hour ng hapon. Ganoon pa rin. Ang mga tao ay nakapila, naghihintay sa tren. Dumating ang tren, bumukas ang mga pinto. Muli, nahati sa dalawa ang mga tao, gumawa ng daan para sa mga bababa. At hinintay nilang makababa ang lahat bago sila sumakay. Napabuntong hininga si Sarah. Hindi lang pala sa umaga. Palaging ganito. Tumango si Martin. Sa Pilipinas, ito ang normal. Hindi dahil may nagsabi o may batas, kundi dahil naiintindihan ng lahat na ito ang tamang gawin, nagtanong si Kim. Pero paano nila nagagawa yan? Hindi ba nila naiisip na mauna? Ipinakita ni Martin ang susunod na video, isang pampublikong paaralan sa Pilipinas, oras ng recess. Ang mga bata ay nakapila para kumuha ng kanilang pagkain. Isa-isa, walang sumisira sa pila, walang sumisingit, hanggang hindi pa tapos mamigay at hindi pa nakaupo ang lahat. Walang nagsisimulang kumain. Pagkatapos ng dasal, sabay-sabay silang kakain. Ipinaliwanag ni Martin. Ang mga batang Pilipino ay tinuturuan nito mula pagkabata. Sabay-sabay tayo! Sumunod sa pila. Isipin ng kapwa, bulong ni Sarah.
Edukasyon pala, dahil paulit-ulit na itinuturo, nakasanayan na ng katawan nila. Ang susunod na video ay sa isang tahanang Pilipino, isang ina at ang kanyang anak na elementarya ang naghahanda ng hapunan. Sabi ng ina sa anak, "Hintayin natin ang papa mo, ha?" Tumango ang bata. Nang dumating ang ama at kumpleto na ang pamilya, sabay-sabay silang nagdasal at nagsimulang kumain. Sabi ni James na humanga, natututo silang maghintay. Hindi ako muna, kundi sabay-sabay tayo, nagpatuloy si Martin. At isa pang mahalagang bagay ay ang kaisipang unahin ang mga lalabas. Ibang eksena ang ipinakita sa screen, mga tao sa elevator. Nang bumukas ang pinto, ang mga nasa loob ay umatras para bigyang daan ang mga papasok. At kapag narating na ang kanilang palapag, ang mga nasa loob ang unang lalabas. Ang mga naghihintay sa labas ay maghihintay hanggang makalabas ang lahat, bulong ni Kim. Lalabas muna bago pumasok. Totoo nga, pero bakit nila ito nagagawa? Kalmadong sumagot si Martin. Sa Pilipinas, mayroon silang kasabihan. Sige po, mauna na po kayo, ipinaliwanag ni Martin. Ibig sabihin, inuuna mo ang iba, ang kapwa mo muna, bago ang sarili mo. Ang kaisipang ito, ang nasa kaibuturan ng lipunang Pilipino, nagtanong si Sarah. Pero hindi ba't lugi ka doon? Kung palagi kang magpaparaya, ikaw ang laging nahuhuli. Ngumiti si Martin. Sa unang tingin, mukhang ganoon. Ngunit kung lahat ay gagawa nito, sa huli, lahat ay makakakilos ng mas mabilis at maayos. Muling ipinakita ang video sa istasyon ng LRT, ngayon ay naka-slow motion. Ang pagdating ng tren, ang paghati ng mga tao sa dalawa, ang pagdaan ng mga bumababa at ang maayos na pagsakay. Isang proseso na natatapos sa loob ng 30 segundo, paliwanag ni Martin. Kung lahat ay mag-uunahan at magtutulakan, ano ang mangyayari? Magbabanggaan ang mga bumababa at sumasakay at mas matatagalan. Sa huli, lahat ay talo. Ngunit kung susunod sa pila at uunahin ang kapwa, lahat ay mas mabilis na makakarating sa kanilang destinasyon. Tumango si James na tila nakumbinsi. Ibig sabihin, hindi pansariling kapakanan ang iniisip nila, kundi kapakanan ng lahat. At kung maayos ang lahat, sa huli, nakikinabang din ang individual. Tumango si Martin. Eksakto. At naiintindihan ito ng mga Pilipino hindi sa teorya, kundi sa pakiramdam. Medyo may hinanakit na sinabi ni Chen. Pero nagagawa lang yan dahil maliit na bansa ang Pilipinas. Sa isang bansang tulad ng China na napakalaki ng populasyon, imposible yan, kalmadong sumagot si Martin. Ang populasyon ng Metro Manila ay mahigit 14 na milyon. Tuwing rush hour, milyon-milyong tao ang gumagalaw. Ngunit napapanatili ang kaayusan. Hindi ito tungkol sa dami ng tao, huminga ng malalim si Sarah. Kung gayon, tungkol ito sa kultura, mga paniniwalang ipinamana, sa loob ng maraming henerasyon. Tumango si Martin. Tama. At sa kaibuturan ng mga paniniwalang iyon, mayroon pang mas malalim. Sumandal si Kim. Ano po iyon? Kalmadong sumagot si Martin. Pagmamalasakit sa kapwa, ang pusong nag-iisip sa iba bago sa sarili. Ito ang lumikha ng malinaw na tubig baha, ng maayos na pagsakay sa tren, at ito ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang kilos. Nagtanong si James. At saan nanggagaling ang pagmamalasakit na iyon? Tumingin si Martin sa screen at sumagot. Para malaman iyon, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng Pilipinas at kailangan nating malaman ang kwento ng ilang mga kabataan. Natahimik ang studio. Noon, bumukas ang pinto ng studio. Isang lalaking naka-wheelchair ang dahan-dahang pumasok. Si David Thompson, isang dating manlalaro ng rugby, sa kanyang ika-40 taon. Ipinakilala siya ni Martin. Si David ang aking espesyal na panauhin
na sumama sa akin sa aking paglalakbay sa Pilipinas. Mahinahon nang ngumiti si David habang itinutulak ang kanyang wheelchair papalapit sa mga bisita. Noong 23 anyos ako, naaksidente ako at napinsala ang aking leeg. Mula noon, 15 taon na akong naka-wheelchair. Pero bilang manlalaro ng wheelchair rugby, sumali ako sa isang international competition sa China noong 2019. Dumilim ang mukha ni David. Ngunit ang karanasang iyon ang pinakamasama sa lahat. Nag-aalalang lumapit si Sarah. Habang nakatayo ako sa isang istasyon ng subway, may narinig akong malakas na sigaw mula sa likuran ko. Paglingon ko, isang lalaki ang itinutok ang kanyang smartphone sa akin. Ang nakasulat sa screen ay 2 salita lang. Nakaharang ka. You're in the way. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa studio. Hindi makatingin si Chen. Mula noon, natakot na akong pumunta sa Asia. Kaya nang hilingin ni Martin na samahan ko siya sa Pilipinas, sa totoo lang, gusto ko sanang tumanggi. Mahinahon na sinabi ni Martin. Pero sumama siya. Panoorin natin ang video mula sa panahong iyon. Ang ipinakita sa screen ay ang Metro Manila. Si David ay nasa kanyang wheelchair papunta sa gate ng istasyon. Maluwag ang gate at madaling makadaan ang wheelchair. Nang papunta na siya sa platform, isang guwardya ang tumakbo palapit sa kanya. Inihanda ng guwardiya ang isang portable na rampa at sa loob lamang ng ilang segundo, nakababa na si David sa platform. Nagsalita si David. Nagpasalamat ako sa kanya ng buong puso. Pero nagtaka siya at sinabing, ang guwardiya sa screen ay nakangiti. Trabaho lang po. Sige po, ingat kayo, bulong ni Kim. Trabaho lang? Nagpatuloy si Martin. Ngunit ang tunay na sorpresa ay sumunod pa. Nagbago ang screen. Isang video sa isang probinsya sa Pilipinas. Si David ay naglilibot sa kalikasan gamit ang kanyang wheelchair at sa kanyang harapan, isang mahabang hagdanang bato ang lumitaw. Imposible to, naisip niya. Maging ang mga staff ay nalito. Noon, isang lalaking nasa 50s. Matipuno ang katawan, ang lumitaw, ang tagapangalaga ng lugar. Lumapit ang lalaki kay David at walang sabi-sabing binuhat siya. Napahinto sa paghinga ang mga bisita. At habang buhat-buhat ang lalaki kay David, isa-isang inakyat ang mga baitang ng hagdanang bato habang sinenyasan ang staff na dalhin ang wheelchair. Tinatakpan ni Sarah ang kanyang bibig. Pinupunasan ni James ang kanyang mga mata. Nang makaakyat sa tuktok, ibinalik ng lalaki si David sa kanyang wheelchair at tinapik ang kanyang balikat. Okay ka lang, tol? Hindi ka ba nasaktan? Napuno ng luha ang mga mata ni David. Sa screen, paulit-ulit siyang yumuyuko. Nakangiting sinabi ng lalaki. Walang anuman. Salamat at nakarating ka rito. Pagbalik sa studio, nagsalita si David na may luha sa mga mata. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Sa China, ako ay isang sagabal. Ngunit sa Pilipinas, tinanggap nila ako. Hindi dahil may kapansanan ako at kailangan ng espesyal na trato o kaawaan, kundi dahil natural lang sa kanila na tulungan ang isang taong nangangailangan. Pinupunasan ni Sarah ang kanyang luha gamit ang panyo. Nagpatuloy si David. Natutunan ko sa Pilipinas na may mga taong ituturing ka bilang kapwa-tao, may kapansanan ka man o wala. Ang tawag nila dito ay pakikipagkapwa-tao, ang pagkilala sa iyong sarili sa iba. Sa wakas, tumingala si Chen. Bakas sa kanyang mga mata ang magkahalong emosyon. Huminga ng malalim si James. Ito pala ang pagmamalasakit ng mga Pilipino. Kalmadong sinabi ni Martin. Tama, ang pusong nagmamalasakit sa kapwa. Ito ay para sa lahat. At saan nanggagaling ang pusong iyon? Tanong ni Sarah. Sabihin niyo sa amin, bakit ganoon na lang ang pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kapwa? Tumango si Martin. Bago natin sagutin yan, may isang tanong ako sa inyo. Sa tingin ninyo, paano tinitingnan ng mundo ang ganitong espiritu ng mga Pilipino? Nag-isip si Kim. Tinitingnan? Ngumiti si Martin.
Sa katunayan, ang tiwala sa mga Pilipino ay kinikilala bilang isang pandaigdigang pamantayan. At ito ay pinakakita sa isang partikular na lugar. Tanong ni James, "Saan yon?" Sumagot si Martin, "Sa reputasyon nila sa buong mundo." Nagpatuloy si Martin, "Noong 2019, isang global survey ang isinagawa tungkol sa mga pinakapinagkakatiwalaang nasyonalidad sa larangan ng serbisyo at pangangalaga. Ang mga Pilipino ay palaging nasa tuktok." Nagulat si Sarah. "Talaga? Mas mataas pa sa mga taga-Europa?" Tumango si Martin. "Tama. Ang tiwala sa kanila ay hindi basta-basta. Ang ipapakita ko sa inyo ay mga patunay kung bakit ganoon kalaki ang tiwala ng mundo sa kanila." Ipinakita sa screen ang mga interview sa mga employer mula sa Canada, Middle East at Europa. Isang Canadian hospital administrator ang nagsabi, "Kung kailangan mo ng nurse na hindi lang magaling sa teknikal na aspeto, kundi may puso sa pasyente, kumuha ka ng Pilipino." Isang Italian na matanda ang umiiyak na nagsabi, "Ang aking caregiver na Pilipina ay hindi lang tagapag-alaga, pamilya ang turing niya sa akin." Bulong ni Kim. "Naalala ko noong nagkasakit ako sa Amerika, ang nurse na nag-alaga sa akin ay Pilipina. Napakabait niya." Sumunod si James. "Pati sa industriya ng maritime, kilala ang mga Pilipinong seaman sa kanilang sipag at katapatan. Sila ang bumubuo sa malaking porsyento ng mga tripulante sa buong mundo." Si Chen ay tahimik, ngunit baka sa mukha niya ang pag-amin. Ipinaliwanag ni Martin, "Bakit nakukuha ng mga Pilipino ang ganitong tiwala? Dahil ang kanilang pasaporte ay hindi lang isang dokumento, kundi ang kanilang pagkatao. Ang kanilang reputasyon ang nagbubukas ng pinto para sa kanila sa buong mundo." Ipinakita sa screen ang isang montage ng mga overseas Filipino workers, OFWs, mga nurse, inhinyero, seaman, caregiver, domestic helper. Lahat ay nakangiti, masipag na nagtatrabaho. Ano sa tingin ninyo ang tungkol dito? Pakiiwan ang inyong mga komento. Mahinahon na nagsalita si Martin. "Ang tiwalang ito ay hindi nabuo sa isang araw. Ito ay resulta ng pinagsama-samang gawa ng mga Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. Ang tiwala ay ganito, dahil bawat isa sa loob ng maraming henerasyon ay namuhay ng may katapatan. Ang resulta nito ay ang tiwala sa mga Pilipino ngayon." Tumango si James. "Ibig sabihin, ang mga gawa ng kanilang mga ninuno ang lumikha ng tiwala sa mga Pilipino ngayon." Seryosong sinabi ni Martin. "Ngunit ang tiwalang ito ay madaling mawala. Kung gayon, bakit patuloy na napapanatili ng mga Pilipino ang tiwalang ito?" Ang sagot ay ipapakita ko sa inyo ngayon. Dumilim ang screen, at ang sumunod na lumitaw ay isang malaking puting krus sa tuktok ng isang bundok. Ang dambana ng Kagitingan sa Bataan. Mahinahon ang boses ni Martin. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, mga kabataang sundalo ang nagbuwis ng kanilang buhay sa isang misyon na walang kasiguraduhan ng pagbabalik. Ipinakita sa screen ang larawan ng isang batang sundalo, 20 anyos, at binasa ang kanyang liham para sa kanyang mga magulang. "Itay, inay, bukas na po ang aming pagsabak. Sa edad na 20, iaalay ko ang aking buhay para sa bayan. Huwag po kayong iiyak. Huwag po kayong iiyak. Ipagmalaki niyo po ako." Natahimik ang studio. May luha sa mga mata ni Sarah. Ang susunod na larawan, isang 22 anyos na binata. "Kung mabalitaan ninyong ako'y pumanaw na, magluto po kayo ng paborito kong pagkain at sumigaw ng mabuhay upang salubungin ang aking pag-uwi." Nanginginig ang boses ni James. At ang huling larawan, isang 99 anyos na binatilyo. "Gusto ko pa sanang pagsilbihan kayo. Iyon lang po ang aking pinanghihinayangan. Itay, inay,
Maraming salamat po sa lahat. Haharapin ko po ang kamatayan ng buong tapang. Umiiyak na rin si David. Si Chen ay nakatakip ang mukha at humahagulgol. Mahinahon na nagsalita si Martin. Sila ay 19 at 20 na 22 taong gulang. Ano ang ipinaglalaban nila? Nanginginig na sumagot si James. Pamilya! Ang susunod na henerasyon. James Press. Tumango si Martin. Pinili nila ang kinabukasan ng kanilang pamilya, ang kapayapaan ng susunod na henerasyon, higit pa sa kanilang sariling buhay. At ang espiritong iyon ay buhay pa rin hanggang ngayon. Nagsalita si David. Ang kabutihang loob na naramdaman ko sa Pilipinas. Dito pala nanggagaling. Umiiyak na sumunod si Kim. Ang kapwa bago ang sarili. Ang kinabukasan bago ang kasalukuyan. Iyon pala ang espiritu ng Pilipino. Tumango si James. Ngayon, naiintindihan ko na ang tiwala sa kanila. Ang resulta ng daan-daang taon ay ito pala. Bawat isa ay handang magbuwis ng buhay para protektahan ang susunod na henerasyon. Ang katapangang iyon ay ipinamana sa bawat salinlahi at lumikha ng tiwala sa mga Pilipino ngayon. Habang pinupunasan ng luha, sinabi ni Sarah, ang nakikita lang natin ay ang panlabas na anyo ng Pilipinas. Ngunit sa kaibuturan nito, mayroon palang ganito kalalim na espiritu. Sa wakas, nagsalita si Chen. Hanggang ngayon, ayaw kong kilalanin ang Pilipinas. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit matapos kong mabasa ang mga liham na ito, naintindihan ko na kung bakit pinagkakatiwalaan ng mundo ang mga Pilipino. Kung bakit tinatanggap sila sa napakaraming bansa dahil sa loob ng maraming henerasyon. Namuhay sila na iniisip ang kapwa bago ang sarili. Ang kinabukasan, bago ang kasalukuyan. Mahinahon na nagsalita si Martin. Sinimulan ko ang proyektong ito na may layuning punahin ang Pilipinas. Ngunit ang hindi sinasadyang nakuhanan kong malinaw na tubig ang nagturo sa akin. Ang lakas ng Pilipinas ay wala sa infrastruktura o sistema, kundi nasa puso ng bawat isa. Ito ay ang espiritong ipinamana ng kanilang mga ninuno, ang espiritong handang ipaglaban ang isang bagay na mas mahalaga pa sa buhay. Tahimik na sinabi ni David. Ang Pilipinas na ipinaglaban ng mga batang sundalong iyon. Buhay pa rin ngayon, sa kalinisan ng kanilang mga lansangan, sa kabutihan ng kanilang mga mamamayan, at sa tiwala mula sa buong mundo. Isang malalim na damdamin ang naiwan sa studio. Lahat ng bisita ay tahimik na lumuluha, itinatatak sa kanilang mga puso ang lahat ng kanilang narinig at nalaman. Pagkatapos ng broadcast ng programa, bumuhos ang reaksyon mula sa buong mundo. Sa social media, daan-daang libong komento ang naipost sa loob lamang ng ilang oras. Sunod-sunod na natatanggap ni Martin ang mga komentong ito. Mga boses ng manonood na ipinapakita sa screen. Napaluha ako nang makita ko ang malinaw na tubig. Hindi ito himala, bunga ito ng pagsisikap ng maraming henerasyon. Ang espiritu ng Pilipino ang pinakamahusay sa mundo. Ang pusong nagmamalasakit sa kapwa ang lumilikha ng lahat. Nang mabasa ko ang mga liham ng mga sundalo, naintindihan ko na ang dahilan ng kanilang pagkatao. Buhay pa pala ang espiritong ipinaglaban nila. Ang tiwala sa kanila ay bunga ng libu-libong taon ng pagsisikap ng kanilang mga ninuno. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa isang araw. Sana sa Pilipinas ako ipinanganak. Hindi. Gusto kong mamuhay tulad ng isang Pilipino. Maging ang mga media sa iba't ibang bansa ay binalita ang programa, isang malaking news site sa Amerika ang naglathala ng artikulo na may headline, Ang kaluluwa ng Pilipinas, inihayag ng isang baha. Isang pahayagan sa Pransya ang gumawa ng special feature. Bakit pinagkakatiwalaan ng mundo ang mga Pilipino? Isang TV station sa Korea ang nag-ulat tungkol sa programa at sinabi ng isang komentarista, marami tayong dapat matutunan sa kanila. Maging sa China, nagkaroon ng matinding diskusyon sa social media. Marami tayong dapat matutunan sa Pilipinas. Ang nakaraan ay nakaraan na
dapat nating kilalanin ang kabutihan ng kasalukuyang Pilipinas. Dahan-dahang lumaganap ang ganitong mga opinyon. Pinagmasdan ni Martin ang mga reaksyong ito sa kanyang opisina. Pinanood niyang muli ang video ng baha na kinunan niya sa Maynila. Ang malinaw na tubig na dumadaloy sa hagdan ng istasyon. Noong kinukunan niya ang video na ito, akala niya ay problema ng Pilipinas ang kanyang nakukuha. Ngunit ang totoo, ang kaluluwa pala ng Pilipinas ang kanyang nahuli, mahinang bulong ni Martin. Nagkataon lang. Nagkataong nasabayan ko ang malakas na ulan at nagkataong pinaandar ko ang kamera. Pero ang pagkakataong iyon ang nagpaantig sa puso ng napakaraming tao. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng London. Nagsisimula ng umulan. May mga basura sa kalsada. Magbabago rin kaya tayo? Tanong ni Martin sa sarili. Maaaring abutin ng maraming henerasyon, pero kung walang magsisimula, walang magbabago. Nagpasya siya. Sa susunod niyang programa, haharapin niya ang mga problema ng sarili niyang bansa at ibabahagi niya ang mga natutunan niya mula sa Pilipinas, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pamumuhay para sa susunod na henerasyon. At iyon ang tunay na lakas. Sa mesa ni Martin, mayroong kopya ng liham ng isang sundalong Pilipino, ang mga salita ng 19 anyos na binatilyo. Gusto ko pa sanang pagsilbihan kayo. Habang tinititigan ang mga salitang iyon, naisip ni Martin ang kinabukasang ipinaglaban nila ay ang Pilipinas ngayon. At ang espiritong iyon ay patuloy na ipapamana. Ang dahilan kung bakit napaluha ang mga tao sa buong mundo ay dahil ang ipinakita ng malinaw na tubig na hindi sinasadyang nahagip ng kamera ay isang kagandahan ng sangkatauhan na unti-unti nang nawawala. Ang kapwa bago ang sarili, ang kinabukasan bago ang kasalukuyan. Ang paghanga sa katotohanang mayroon pa palang ganitong paraan ng pamumuhay sa mundong ito. Ano ang iyong naramdaman? Mangyaring iwanan ang iyong mga saloobin at komento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel